Hello, good evening. Good evening sa Good lahat. evening, Doc. Hi, Sis Sarah, good evening. Sis Brother Earl, good evening. Brother Ramel, good evening. Good, eve- Yes, good good evening sa evening, inyo. Doc. Good evening po sa lahat. Good evening. Okay, 7 o'clock na. Start tayo. Brother Ramel, opening prayer tayo. Sige po, Doc. Okay, let us pray in the name of the Father, Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Amen. Father, The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, brothers and sisters. Again, good evening sa ating nandito ngayon sa Zoom. Brother Earl, Brother Ramel, si Sarah Orosio, and sa mga nanonood ngayon sa Facebook. So ngayon, dahil andito tayo ngayon sa kapanahunan ng Kwaresma, Lent, so magpe-prepare, maghahanda para sa good confession. No? Hindi lang ibig sabihin na during the Holy Week lang tayo mag-confession, mas maganda kung atin ito ginagawa parate. Also, good evening to Brother Naben. Hello. Okay, so welcome sa ating Wednesday lecture, Catechism, no? Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. So ang ating lecture ngayon ay hango sa lecture ni Father John Corapi. Of course, maraming mga topics ito, pero itong lecture ni Father Corapi yung napili ko kasi maganda yung pagka-explain niya. Si Father John Corapi pala ay isa sa mga pinaka-powerful na tool na ginamit ng Panginoon para sa akin. No? Binili ko yung mga catechism lectures niya, yung cover to cover na catechism, video lecture niya, mga 70 plus hours of lecture. Siya lang yung nag-cover to cover ng catechism na video. Binili ko yun sa Amerika, VHS pa yun. At saka so isa siya sa mga naghubog ng aking faith, no? Doon lumalim masyado ang aking Catholic faith dahil kay Father John Corabi, a very, very powerful Catholic preacher. No? Now, ang confession or the sacrament of reconciliation, no? Ito ay tinatag ni Jesus. Isa ito sa mga 7 sakramento na tinatag ni Jesus. Okay? So lahat ng sakramento, si Jesus mismo ang nagtatag. Okay? Pag may nagsabi sa inyo na gawa lang ng simbahan ng sakramento, huwag kayo maniwala. No? Si Kristo mismo ang nagtatag ng 7 sakramento. Okay. So ito lang ang ordinaryong pamaaraan kung saan ang isang mortal na kasalanan ay mapapatawad. Okay? Maraming hindi alam nito. Maraming Katoliko hindi alam ito. Na? Ito lang yung ordinaryo. Uulitin ko, hindi ko sinabing ito lamang. Pero ang sinabi dito ay ito lamang ang ordinaryong paraan. Ito yung, pag sinabing ordinary means sa theology, ito yung pangkaraniwan. Ito yung nakasanayan. Ito yung ordinary means. No? Like for example, the bishop ordinary. Sinabi, so yung mga extraordinary minister of the Eucharist, yun ang mga lay minister, extraordinary, kasi hindi sila yung nakasanayan. Ang ordinary minister ng Eucharist ay priest, no? Mga pare. So kaya nga tinawag extraordinary kasi hindi sila nakasanayan. So ang ordinaryong pamaraan, kung ang tinatag ni Kristo kung saan tayo mapapatawad ang ating mortal kasalanan ay sa pamamaraan ng Sacrament of Confession lamang. Okay? Now, ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, no?
Ang mortal sin ay isang grave offense, no? Malubhang offense kay God, no? Sinisira niya, no? Pinapatay niya ang buhay ng grasya sa loob ng kaluluwa ng tao. The life of grace, pinapatay niya. Okay? At ito ay mapapatawad lamang sa sacrament of confession. So maraming Katoliko, hindi ko nagko-confess kasi sabi nila, dumidiretso lang sila sa Panginoon. Marami akong kaibigan, sabi nila, hindi na niya matandaan kung kailan sila nag-confess kasi gumagaya sa mga turo ng protestante, mga evangelicals dyan, na dumidiretso na lang sa Diyos. Hindi sa pamaraan ng kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Hindi yung kalooban natin ang masusunod, no? Not our will, but God's will. Ang kalooban ng Diyos ay pupunta tayo sa pare at magko-confess tayo. Yun ang kanyang paraan na gusto, no? Hindi yung kung ano yung sa tingin natin yung tama. Sabi niya sa mga apostoles, no? Hiningan niya ng Holy Spirit, no? Hiningan niya, receive the Holy Spirit, no? Sabi niya, every sin that you forgive, no, will be forgiven. All the sins that you don't forgive will not be forgiven. No? So, doon niya tinatag ang sakramento ng confession. So, ang mortal sin ay pinapatay niya ang ating kaluluwa. No? So, ang venial sin, kasalanan na hindi nakakamatay, hindi kayang patayin ang ating kaluluwa. Okay? So, saan natin ko nakuha yan? Sa 1 John chapter 5, verse 16 to 18. Ang sabi sa Bible, merong kasalanan na nakakamatay. No? Sabi dito, lahat ng kamalian ay kasalanan. Ngunit merong kasalanan na hindi nakakamatay. So yung kasalanang nakakamatay ay mortal, ang kasalanang hindi nakakamatay ay venial. Ha? Catechism of the Catholic Church, paragraph 1855, no? Sinisira niya o pinapatay niya ang charity sa ating puso, no? Tumatalikod, pag gumawa ang tao ng mortal sin, ang nangyayari ay tinatalikuran niya ang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang sabihin na hindi na ako naniniwala sa Diyos, nagagalit ako sa Diyos, ayaw ko sa Diyos. Hindi kailangan. Pag gumawa ka ng isang seryosong kasalanan na pinagbabawal ng Diyos at ginawa mo pa rin, pareho lang ang epekto nun. Tumatalikod ka sa Diyos. Dahil mas pinili mo ang isang bagay na mas mababa sa Kanya. Mas pinili mo, na kagaya ng di ba? Pag ikaw ay nakikiapid, hindi mo naman sinabing lumayas ka na asawa. Mrs., lumayas ka na. Pero, nung ginawa mong nakiapid ka sa mayroong kang kulasisi, sinaktan mo ng lubos ang iyong asawa. No? Hindi mo naman siya pinalayas, pero sobrang sakit ang nadarama niya. Para kung tinalikuran mo na rin siya. No? So, yun ang nangyayari. Mortal sin, dinidestroy niya ang charity. Ano ba yung charity? Napaka-importante ng charity. Kasi ang charity, ang ibig sabihin ng charity is love. No? Ang love, yan ang titawag na it is the greatest of all virtue, which, what is love or charity? It is the virtue kung saan we love God above all things. So yun ang standing order sa atin. We should love God above all things, and we love our neighbor as ourselves.
So, pag pinili natin ang kasalanan, no? Pag pinili natin ang kasalanan, pinipili natin ang mas mababang mga bagay kumpara sa Diyos. Okay. Ang tanong, kasi nasasabi tayong namamatay ang ating kaluluwa. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng buhay ang kaluluwa natin? Ang sagot, during baptism. Ibig sabihin, nung tayo ipinanganak, ang ating kaluluwa ay walang buhay. No? Walang buhay. Dahil sa epekto ng original sin. Kasi di ba ang sabi sa Bible, the wages of sin is death. So lahat ng mga lahi, no, mga lineage ni Adan at saka ni Eva, nung ipinanganak sila, walang buhay ang kanilang kaluluwa. So kaya kailangan silang ma-born again by water and spirit. Kasi sabi ni Jesus, pag hindi na born again by water and spirit, ibig sabihin binyag, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ka makakapasok. Kailangan mong mabuhay ulit. So, nagkaroon tayo, natanggap natin ang buhay sa binyag. Pero pwedeng mamatay ulit yan. Pwedeng mamatay, pwede mong patayin, pwede mong tanggalin yung buhay na natanggap mo sa binyag. No? Pag ikaw ay gumawa ng kahit isang mortal na kasalanan. Okay? So, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1861, hindi lang nawawala ang iyong charity, yung love for God, nawawala din ang sanctifying grace. Kasi yung charity at saka sanctifying grace, magkasama yan, partner yan. Mawawala ang sanctifying grace, nawala din ang charity. Pag nawala ang charity, nawala din ang sanctifying grace. Kasi, ang sabi sa Bible, pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, titira sa iyong kaluluwa, no? Titira sa iyo ang Ama, Anak, at saka Espiritu. So, ang buhay ng Diyos nakatira sa iyo, Ama, Anak, Espiritu Santo, yan ang sanctifying grace. Buhay nila ay dumadaloy sa iyo. Pag ikaw ay gumawa ng mortal sin, mawawala ang sanctifying grace. Pag hindi mo na, kaya ang sanctifying grace ay sinisimbolo sa binyag ng puting damit o nakasinding kandila na dapat hindi mamamatay o yung puting damit na hindi dapat tatanggalin, dapat sinusuot parate. Na? So pag gumawa ka ng mortal sin, matatanggal ang puting damit. Sino na may-ari ng iyong puting damit? Ang si Satanas na. Pag hindi mo nabawi yan before ka namatay, no, hindi ka makakapasok sa kaharian, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ulitin natin, sanctifying grace, napaka-importante yan. Okay? Kasi, bakit kailangan natin sanctify? Bakit kahit anong bait mo pa, kahit anong daming ginawa mo na mabuti, nakadeposito ka na ng mga 50 mil na mga mabubuting gawain sa buhay mo, pero, from Earl, paano po kung venial sin? Venial sin, brother, ay hindi mamamatay ang iyong kaluluwa. No? So, venial sin, hindi kayang patayin. No? Masusugatan lang, magiging weak ang kaluluwa mo, pero hindi kayang patayin ng ang iyong kaluluwa ng venial sin. Okay? Now, sanctifying grace, tandaan niyo yan. Okay? Anong sabi sa Bible? Ephesians chapter 2, verse 8. For it is by grace that you have been saved. Grasya po. So, kasi, kung dahil sa ating mga ginawang mabuti lamang tayo maliligtas, no? Bakit pa namatay si Kristo sa krus? Hindi na kailangan, di ba? Kung sa ating gagawa lang tayo ng kabutihan, kabaitan, maliligtas tayo. Dahil hindi natin kayang
bayaran ang ating kasalanan at hindi natin kayang gumawa ng mabuti kung wala si Kristo. No? It is by grace that you have been saved. Now, sa mga nagsasabi diyan na, dami ko ng deposito sa langit. Dami ko ng ginawang mabuti. Anong warning sa Ezekiel chapter 3 verse 20? If a righteous man turns from his righteousness and commits evil, no, he shall die in his sin, and his righteous deeds that he has done will not be remembered. Makakalimutan yan if you die in the state of mortal sin. Okay? Kahit nagbubundok-bundok pa yung mga ginawa mo mabuti, pero namatay ka in the state of mortal sin, hindi mo nabalik yung sanctifying grace. All the righteous things that he has done will not be remembered. Okay? Warning yan sa mga nagsaserve sa simbahan na akala nila save na sila kasi dami na nilang mga deposito. Hindi na nag-iingat. No? Sabi ni Jesus, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin. Huwag kayong bumitaw. Walang sanga na nakakabunga na hindi nakakapit sa puno. Di ba? Pag ang sanga natanggal sa puno, patay na yan. Hindi na mabubunga yan. Di ba? So, pag ikaw ay wala ka na sa state of grace dahil ka sa state of mortal sin, ikaw ay detached. Ikaw ay hiwalay na sa puno. At hindi ka makakabunga. For example, in the year of 2024, naging addict ka sa pornography. At hindi ka nag-confess, hindi ka nagbago, hindi mo tinigil yung pornography mo, that is mortal sin, for the year 2024, example. So, lahat ng mga medical mission mo, lahat ng mga free clinic, mga feeding mo, lahat ng mga serve mo sa simbahan, lahat ng mga kawang gawa mo, hindi counted yan. Hindi counted. Kasi sa panahon na gumawa ka ng mabuti, hindi ka nakakapit sa puno. You cannot bear fruit by itself. Okay? So, yung good works natin, meron yang value only if you are connected to Jesus. Only if you are in the state of sanctifying grace. Okay? So, lahat ng ginawa mo na kabutihan during the state of mortal sin ay hindi nakalista sa Book of Life. Okay? May benefit ba na gumawa ng mabuti during in the state of mortal sin? Meron. Pero hindi siya nakaka-gain ng merits. Ano lang ang epekto niya? Nakaka-gain siya ng graces, actual graces, no? Na parang humihiling kay Lord yung mga good works mo para ikaw ay bigyan ng actual grace para magsisi. Yun lang yung kanyang benefit. Na gumagawa ka ng mabuti kahit meron kang mortal sin, yan ay yan ay maghihiling sa Diyos na magbibigyan ka ng actual grace para makapagsisi or para makapag-confess. Para makapagbalik loob sa Diyos. So, di ba? Nung tayo ay nabuhay at nabinyagan, pumasok tayo sa spiritual warfare. Life is a battlefield. So, tayo ay sumasali sa pakikipagdigmaan para mag-rescue tayo ng mga kaluluwa ng mga tao papunta sa kaharian ng Diyos. So, sundalo tayo ng Kristo. Soldiers of Christ tayo. Pero, paano ka makakasali sa digmaan, no, about for the battle of souls kung hindi ka naman makakadating sa gera?
Kasi, nakakadena ka. Doon, nasasakop ka ng dyablo. Ito yung tandaan mga kapatid. Marami tayong mga kasama na nagsiserve sa simbahan, mga apologists, no? Pero, ang buhay nila, may mga kabit, may hindi na magsisimba. Ang sabi ni Father Corape, how can you go, paano ka makasali sa battlefield, in the battle for souls, nakakulong ka. Wala ka naman sa gera, hindi ka kasali sa gera if you're in the state of mortal sin. Okay? Now, ang teaching ng simbahan natin ay nagtuturo ng para ang isang kasalanan ay makonsider na mortal sin, tatlong kondisyon para siya ay mortal sin. First, it should be grave matter. Usually, yung mga included sa Ten Commandments, no? Idolatry, blasphemy, missing Sunday Mass without a valid reason, murder, abortion, euthanasia, adultery, fornication, pornography, pagnanakaw na malaking amount, lying, no? In a way that causes great harm, hatred, envy, etc. Hindi yan kumpleto. Okay? So, serious. Dapat serious. Number 2, full knowledge. Alam mong kasalanan. Ang example dito, perfect example dito, is yung pagsimba sa linggo. Mortal na kasalanan ang hindi pagsimba sa linggo, no? Na walang mabigat na rason. Tapos sabihin mo, hindi ko alam yan. So kung inosente ka talaga na hindi mo alam, hindi siya magiging mortal sin. Pwedeng venial sin lang. Pero, ignorance can lessen culpability. Pero meron tinatawag na deliberate ignorance. Hindi ka ma-excuse sa deliberate ignorance. Yung sinasadya mong maging mangmang sa iyong faith, sa iyong pananampalataya. Ano yung example ng deliberate ignorance? Yung deliberate ignorance ay sinasadya mong hindi matuto ng ating pananampalataya, ng ating katikismo, ating doktrina, or tamad ka. May responsibility tayo, di ba? Sa sin against faith, ang hindi magsisikap na mag-aral at malaman ang ating turo ng simbahan. Okay? So kung dahil sa kapabayaan mo nang hindi mo alam yan, no? Dahil sa kapabayaan mong hindi mag-aaral ng iyong katekismo at iniiwasan mo para ayaw mong makonsensya, ang tawag dyan ay deliberate ignorance. Sinasadya mo or itawag ay vincible ignorance. Ignorance na pwede sanang maiwasan. Kaya lang hindi ka nagsaliksik. Tamad ka or ayaw mo para hindi ka makonsensya. Example, isang businessman na nag-engage sa corrupt practices sa kanyang business. Ayaw niya magtanong kung ang kanyang ginagawa ay immoral ba or illegal ba. Kasi natatakot siyang makonsensya at wala siyang planong ibahin at baguhin ang kanyang mga illegal transaksyon. Yan ang example ng deliberate ignorance. Ang invincible ignorance, yung lumaki ka sa isang lugar, sa malayong bundok o adoba na non-Christian culture, na hindi mo talaga kasalanan nga kahit anong gusto mo, namulat ang mata mo na wala ka talagang pagkakataon na mapag-aralan ang ating katekismo. No? So, magiging reduced culpability. So, pag wala kang full knowledge, hindi siya makatatawag na mortal sin. Venial sin lang siya. Number 3, deliberate consent. So, dapat, para matawag na mortal sin, kailangan may malaya kang ginawa. Hindi ka sapilitan at hindi ka tinakot, no? At hindi ka, like for example,
dapat magsimba tayo sa December 8 or dapat magsimba tayo sa ah, January 1, yung tatlong sa Pilipinas, tatlo lang yung hindi linggo. Kahit hindi linggo, dapat magsimba ka. January 1, December 25, at December 8. Immaculate Conception. For example, nakalimutan mo talaga, hindi mo talaga sinasadya, nakalimutan na December 8 magsimba. Nakalimutan mo talaga na December 8 pala. Hindi ka nakapagsimba. So, wala kang consent kasi nakalimutan mo. So, excuse ka. No? Pero kung nagmamang-maangan ka lang, hindi ka excuse. For example, marami nagtatanong, nakipagtali ka sa iyong panaginip. No? Mga lustful thoughts sa panaginip, wala kang control, hindi kasalanan yon. For example, ang isang psychiatric patient, pumatay ng tao, pero wala siyang ulirat dahil sa kanyang, during the time, siya ay ano yung problema yung utak niya, dahil sa kanyang dementia, or sa kanyang epilepsy, kung ano. So, magiging excuse siya, no? Example. So, anong kaibahan ng kapatawaran ng kasalanan sa confession at saka sa baptism, sa binyag? Yung confession, mapapatawad niya ang kasalanan, venial sin at saka mortal sin. Kaya niyang patawarin. At kung ang tao ay lubos na nagsisisi, mababawasan ang temporal punishment. Ano yung temporal punishment? Yun yung epekto, yun yung damage na ginawa ng kasalanan. So, kailangan i-repair. No? So, kahit napatawad ka na, i-repair mo pa yung damage na resulta ng iyong kasalanan. So, kaya binibigyan tayo ng penitensya. No? Kasi yung penitensya natin ay dahan-dahang natatanggal ang mga temporal punishment. So, kung ikaw ay namatay at hindi pa naubos sa pag-repair ang damage ng resulta ng kasalanan mo, hindi ka makakadiretso pasok sa langit kahit namatay ka na merong sanctifying grace. Ikaw ay dadaan sa purgatorio para i-repair ang damage ng ating kasalanan. No? Ano kung sandali, hindi ko makita mamaya. Babasahin ko na lang mamaya pagkatapos ng yung mga chats na mga question para tuloy-tuloy. Okay, so dadaan ka ng purgatorio. Kung namatay ka na hindi natapos. Like for example, sabi ni Saint Francis of Rome, no? Hindi ito part ng doktrina, private revelation to sa kanya. Pinakita sa kanya, nakita niya yung heaven, hell, no, at purgatory. Ni-reveal ni Jesus sa kanya na ang isang mortal sin, like for example, adultery, matapos mong ma-confess sa pare, mapapatawad yung adultery mo. Pero ang katumbas na temporal punishment na pagbabayaran mo sa purgatorio ay 7 years. Okay? Kahit napatawad na ang kasalanan. So, before ka mamatay, pwede mo nang dahan-dahanan pagbabayaran o repair ang damage na yan. No? Sa pamamagitan ng mga indulgence, good works, penance, penitensya, ganun, mga sa prayers, lahat. No? Now, ang binyag, baptism, no? Wipe out lahat, pati temporal punishment. For example, pag ikaw ay 50 anyos nang nabinyagan, no? Ang dami mo nang naipon siguro mga temporal punishment, di ba? Kasi 50 anyos ka na. Pero, like for example, si Father Corapi,
Sabi niya, may nabinyagan siyang isang mafia boss. Kasi sabi niya, hindi niya maalala na binyagan siya. Gusto niya magpabinyag kasi na-convert siya. Isang mafia boss, isang sindikato. Gusto siya magbagong buhay kasi malapit na siyang mamatay. Gusto niya magpabinyag. Bininyagan siya ni Father Gurapi. Anong mangyayari? Lahat ng kasalanan niya tanggal, pati temporal punishment tanggal. For example, kung namatay siya after sa binyag, kahit ang dami na niyang krimen ginawa, diretso sa langit. Hindi siya dadaan ng purgatory. Yan ang power ng baptism. Hindi lang original sin ang matatanggal, pati temporal punishment. Clean slate lahat yan. Pero sino ba namang magpapabinyag ng matanda? Kasi delikado, wag mong sadyain na sige, matanda na ako magpabinyag para konti ang temporal punishment ko. What if mamatay ka bigla? Wala kang binyag, hindi ka makakapasok sa harian, no? Now, baka curious kayo anong nangyari kay Saint Dismas, yung magnanakaw, yung kriminal sa tabi ni Jesus. Yung sabi niya, Lord, wag mo akong kalimutan pag umakyat ka na sa kaharian mo. Sabi niya, today you will be with me in paradise. Yun si Saint Dismas, no? Yung iba tawag Dimas. Bakit siya naligtas? Wala naman siyang ginawang mabuti. Hindi naman siya nabinyagan. Ang tawag doon sa natanggap niya ay baptism of desire. Kaya nga si Jesus hindi nakatali sa kanyang sakramento. Pwede niyang gawin ang grasya niya, idaloy in an extraordinary way. No? So, ang ordinary way para maging kasapi ng kanyang katawan, the body of Christ, maligtas ka, ay binyag. Pero kahit sa mga hindi nakatanggap ng binyag, pero ikaw ay pag binigyan ka ng pagkakataon, siguro, kung bibigyan siya ng pagkakataon at natanggal siya sa krus, magpapabinyag yan. Kaya lang, wala na siyang pagkakataon. Kaya siya ay naligtas. Yun ang tinatawag na baptism desire. Meron din tinatawag na baptism by blood. Yung mga pagdepensa sa pananampalataya, kahit hindi ikaw ay nabinyagan, pero ikaw ay pinatay, yan ang tawag na baptism by blood. Okay. Now, so, again, confession ay ang ordinaryong paraan na mapapatawad tayo. Pero merong extraordinary na paraan na tayo ay mapapatawad. For example, ang simbahan ay nagbibigay ng patnugot sa general absolution. General absolution ay example ng extraordinary circumstance. Nakasaad ito sa Canon Law 961 or the Catechism of the Catholic Church, paragraph 1483. Ito ay pinapahintulutan pag in the immediate danger of death. Like for example, sumasakay tayo sa eroplano or sa barko at naka-crash na yung eroplano, may pare doon. Ang pare, pwede niyang i-absolve ang lahat na nakasakay sa eroplano. I absolve you of your sins. Pero dapat, ang mga nakasakay doon, para ma-absolve sila, meron din silang desire na mapatawad at nagsisisi ng kasalanan. Hindi nila kailangang isa-isang mag-confess. Sabay-sabay sabihin niya, I absolve you lahat. Pag namatay sila lahat, napatawad sila. Okay? Yan example ng general absolution. Like for example, ang dami-daming batalyon ng mga soldiers, no? Hindi kaya pwedeng kailangan so pwedeng magbigyan ng pare ng general absolution. Now, for example then, ay grave necessity. Like for example, sa isang lugar na napakalayo, daming tao, libo-libo, at isang mission place like Africa, isang pare lang at imposible talaga na pwede niyang isa-isahin mag-confess, pwede siyang magbigay ng general absolution. Okay? Pero, hindi dapat gawin itong alibay na iba na tamad magpa-confess. So, kahit anong haba ng pila, hindi pwedeng, kasi ang haba ng pila,
Bibigyan ko na lang ng general absolution. Yung iba, pinapasulat lang yung, yung kasalanan sa kapasunugin. No? Hindi nakasaad yan sa canon law. No? This does not include ordinary situation like long confession line before Mass. I-absorb ko na lang. No? So, mayroong warning dito. General absolution cannot be used for convenience dahil gusto lang papasarap o tinatamad lang yung pare, no? So ang bishop ang magdedetermine kung ang situation ay truly an emergency. Hindi pwedeng abusuhin ang general absolution. Okay? Mind you, si Saint John Vianney, Saint Padre Pio, libo-libo ang pumunta sa kanila para mag-confess. They stay in the confession for 16 hours, sometimes 20 hours. No? Ganon sila kadedikado na straight, hindi naman straight siguro, baka may mga pahinga konti. Pero 16 hours, 20 hours bibigay ng confession. Okay. Again, hindi kailangang 5, 10, o kahit 2 mortal sin. Kahit isang mortal sin lang, kaya ka nang dalhin sa impyerno. Pag meron kang isang mortal sin na hindi na pagsisihan at tinalikuran habang ikaw ay buhay pa, hindi mo na-confess. So, 2 bagay ang nangyayari sa confession. Una, forgiveness of the sin. Sabi ni God, kakalimutan na niya ang iyong ginawang kasalanan. Na? Pero kahit kakalimutan niya at tatanggalin niya yung kasalanan mo, wala na ang guilt, kailangan pa rin healing ng damage sa resulta ng iyong kasalanan. Example, okay? Itong picture. Pag binaon mo ang pako sa dingding, okay? Ang ginagawa sa confession, tinatanggal ang pako. So, wala nang pako, wala nang kasalanan, napatawad na. Pero, nananatili ang butas, ang damage. So, ang second effect ng confession ay dahan-dahan hinihilom ang mga butas at nire-repair. Kasi, pag ikaw ay pumunta sa kabilang buhay na may mga butas pa yan, ire-repair yan sa purgatorio. So, kung ikaw ay masigasig habang buhay, nagpepenitensya, gumagawa ng mga kalooban ng Diyos, prayer, no? Sacrifices, no? Good works, dandahang hihilom yan. Kasi kailangan i-repair ang damage. No? So, paano tayo gumawa ng good confession? Number 1, first step is to do an examination of conscience. Hindi pwede na, hindi advisable na pasok ka lang, wala kang ginawang examination of conscience. Advised nga tayo, di ba, kada gabi before matulog, mag-examination tayo ng conscience kung ano yung kasalanan ginawa natin sa buong araw. Kahit 2 to 3 minutes na examination of conscience, pwede na. No? Okay, doon tayo mag-i-improve. Kung sanay na tayo mag-examination ng conscience, so napakadali na lang. So sa mga baguhan, pwede kayong maglista. I-memorize nyo. Or pwede, mas maganda kung na-memorize nyo na, parang guide nyo na lang, hindi nyo dadalhin nyo at babasahin nyo sa harap ng pare. Hindi advisable na babasahin nyo. Dapat na-memorize nyo na. Guide lang yan para wala kayong makalimutan. Pasilip-silip. Kasi babagal ang confession pag nagbabasa kayo. Ha? So, how to make a good confession? Only with the help of the Holy Spirit. So, kailangan mo ng tulong ng Holy Spirit para ipaalam sa iyo yung mga hindi mo alam ng mga kasalanan. No? Kasi marami tayong kasalanan, lalo tayo hindi tayo sanay sa examination of conscience na, di ba? Kagaya ng mga taong merong bad breath, merong
body odor. Kadalasan, sila yung huling ng kakaalam. Ganun din, minsan. Meron tayong masamang ugali, hindi natin alam. Kaya nga, sa Psalm chapter 19, verse 12, sinasabi, who can discern his own errors? Cleanse me from my hidden faults. Kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit. No? Ask the Holy Spirit to reveal your hidden faults. Ask the Holy Spirit na bigyan ikaw ng kababaang loob na tanggapin ang iyong pagkakamali. Minsan kasi yung pride natin, winawasto natin yung mga kamalian natin, gina-justify natin. No? And natatakot tayong mag-confess, ask the Holy Spirit to have the courage. No? And also, very important, ask Our Lady, our Blessed Mother. No? Tulong. So, ang advice ni Father Kurapi, no confession should take longer than 5 or 10 minutes. Actually, ang 5 minutes, matagal na yan. Lalo na pag mahaba ang pila, try mong maghintay. Pag ikaw yung kasunod, tapos timean mo yung 5 minutes na nangongonpisal yung isa, matagal na nga yung 5 minutes actually. No? Pag ikaw ay examination of conscience, tatargetin mo lang yung mga mortal sin na mga malalaki at sabihin kung ilang beses. Yun, direct to the point. So, ang sabi ni Saint Padre Pio tungkol sa confession, sabi niya, di ba nagpapakonfess siya ng 16 hours, libo-libo yung pumunta sa San Giovanni Rotondo para mag-confess sa kanya. Ang average time niya mag-confess sa isang tao, 3 to 5 minutes. No? Kasi pinaprioritize niya yung mga taong mas nangangailangan ng kapatawaran. Okay, take note, 3 to 5 minutes. And then, ang mortal sin, sabihin mo kung anong klase, anong ginawa mo, ilang beses, yun lang. Ilang beses mong ginawa. Hindi kailangan dala ka ng calculator. Estimate. Nanood ako ng pornography na movie, siguro mga 20 times since my last confession. Nakiapid ako sa hindi ko asawa 5 beses. O mga ganun-ganun. Sample. Direct to the point. No? Hindi mo kailangan ibigay ang sobrang detalye. Hindi kailangan. Unnecessary storytelling, hindi kailangan. At sabi ni Saint Padre Pio, winarningan niya ang mga tao na huwag masyadong i-explain masyado. Don't explain too much. At huwag mong i-justify ang iyong sin. Kasi may iba, i-explain nila masyado para ang lalabas, parang wala silang kasalanan. Na hindi naman talaga nila kasalanan, napilitan na silang gawin ito, ganito. Parang nag-aabogado sila. Direct, pumunta ka dyan para hindi pagandahin ang sarili mo. Pumunta ka dyan para i-accuse ang self mo. Kasi, hindi naman mag-judge ang mga pare. Alam nila yan. No? Do not waste time, sabi ni Padre Pio, do not waste time on unnecessary detail. Hindi kailangan. Kasi Doc, one time, pumunta ako doon, tapos binuksan ko yung pinto, tapos ganito, yung asawa ko kasi, yung ganito. Nako, siyempre, mabubuisit na yung pare. Lalo na pag ang daming nagkukumpisal sa labas, no? So, state the sins clearly, concisely. That's it. No? Sabi ni Padre Pio, ang confession ay hindi conversation. Huwag niyong gawin yung magkikipagchika kayo kasi ganito, Father, ganito, Father. Hindi yan counseling time, lalo na. Pwede siguro kung merong special kang nagpa-appointment kay Father na kayong dalawa lang for that time, bibigyan ka niya ng 1 oras. Yun. Huwag mong be sensitive to others also. No? Confession is not a conversation. Okay? So, you are there in order to accuse yourself. No? At makatanggap ng absolution. So, ang quality ng confession ay hindi nagdedepende kung ano kataas ang confession mo. Pero kung ano kalalim ng iyong pagsisisi. No? Kahit direct to the point, sandali lang, pero direct to the point at nagsisisi ka talaga sa ginawa mo at
nagsisikap ka na hindi na gagawin ulit, yun mas effective. So, ito yung elements ng confession. First, contrition, true sorrow, nagsisisi ka talaga, at nagsisikap na hindi mo na gagawin ulit, tatalikuran mo na. Next, i-confess mo verbally, sabihin mo verbally ang kasalanan mo. Pangatlo, nakatanggap ka ng absolution galing sa pare na pinapatawad na. Pang-apat, gagawin mo yung penitensya na binibigay sa'yo. No? Okay. Now, when it comes to contrition, meron dalawang klaseng contrition. Merong perfect at saka imperfect. Okay? Yung perfect contrition, ito yung nagsisisi ka sa kasalanang nagawa mo dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. Kung sa ano pa, yung nakikita mong umiiyak yung ama at nanay mo na mahal ka, pinaaral ka, tapos nag-drugs ka, tapos sinaktan mo sila, sinuntok mo sila, tapos na-realize mo na mahal ka ng tatay mo, mahal mo rin sila, at saka yun ang perfect contrition na dahil sa pagmamahal mo, nagsisisi ka na nasaktan mo yung minamahal mo. Okay? Yun ang perfect contrition. Yung imperfect contrition ay nagsisisi ka dahil takot kang maimpyerno. Okay? Or takot kang mawalan takot ka sa punishment. Yun ang imperfect contrition. So, ang pinakamagandang contrition ay perfect. Pero alam niyo ba na ang imperfect contrition ay tinatanggap pa rin ni Lord? Tatanggapin niya pa rin sa loob ng confession. Pag nag-confess ka sa pare, kahit imperfect contrition, dahil takot sa impyerno, takot sa parusa, tatanggapin ni Lord yan. So, for example, hindi mo naman alam kung dahil sa love mo kay God, hindi ka talaga sure because of love for God, maging panatag ka, don't worry, rest easy. Imperfect contrition ay sapat na sa loob ng kumpisalanan. Sa loob ng kumpisal, sapat na yan. Okay? Pero sa labas ng kumpisal, wala ang pare. Para mapatawad ang isang mortal sin, dapat kailangang perfect contrition. Ang problema lang sa perfect contrition ay hindi mo alam kung naabot mo ba talaga ang perfect contrition. Kaya it's a great blessing na tinatag ni Jesus ang sacrament confession kasi maririnig mo talaga sa boses ng pare na ito ay galing kay Kristo na ang mga kasalanan mo ay napatawad na. Now, firm purpose of amendment. So, merong one time, may nag-confess kay Father Corapi, isang young man, isang lalaki. Tapos, nag-confess siya na may nagli-live-in din siya, no? So, sinabi niya na ang mga lahat ng kasalanan niya, tapos sabi niya, ay, salamat, parang nabunutan ng tinik ang dibdib ko. Kaya, sarap ng pakiramdam ko, nasabi ko na lahat. Kaya sabi ni Father Corapi, okay, huwag ka muna masyadong mag-celebrate. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kailan mo hihiwalayan yung kalipin mo? Or magpapakasal? Ay, hindi ko kayang hiwalayan. Or hindi ko kayang pakasalan. Part ng confession ay firm purpose of amendment. Hindi ka mabibigyan ng absolution kung wala kang planong talikuran ang kasalanan. Kailangan mo putulin ang isang makasalanang relasyon. No? So, hindi mo matatawag na contrition kung walang firm purpose of amendment. Okay. So, sa pag-start ng confession, ang unang gagawin mo, make the sign of the cross, the sign of salvation. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tapos, huwag mo nang hintayin ang pare, ikaw nang uuna, sabihin mo kaagad, Blessed be Father, for I have sinned. No? Pagkatapos, ang guide para sa magandang confession, yung 10 Commandments.
Ha? So, 10 Commandments, dapat memorize natin. Mahiya naman tayo sa edad natin, no? Na ang laki-laki na natin, hindi pa natin memorize. May nagtanong pa, kailangan bang in order? Yes, dapat in order. Hindi yan hayalay na i-rumble-rumble mo. Kasi the most important is the first commandment. No? So, ang first, second, and third commandment, yung 1, 2, 3, tungkol yan sa relationship natin with God. Yung commandment 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tungkol yan sa relationship ng ating kapwa. Okay? Now, ang first 1, 2, 3, vertical relationship kay God. Yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ay horizontal. Pag kinumbine mo yan, isang cross, di ba? Okay. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang first commandment. Okay? Kung naintindihan lang daw natin ng lubos at sinusunod natin ng lubos ang first commandment, hindi na daw sana natin kailangan ang the rest 9 commandments. Kaya lang, hindi natin masyado lubos na intindihan dahil sa ating mga matitigas na puso, kaya binigay ang lahat. No? Kasi ang pinaka-importante dito, I am the Lord your God, you shall not have other gods before me. Or in Matthew chapter 27 verse 7 said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So yun ang first commandment. Pinaka-importante sa lahat. All. Kung naintindihan lang daw natin lahat yan, damay-damay na lahat. Magagawa mo na lahat ng nakasaad sa 10 commandments. Kaya lang, dahil mapupuro lang ating mga puso, kailangan i-enumerate pa ni God ang lahat. Okay, first commandment. So, kung gusto niyo ng detalyado sa 10 commandments, hindi to detalyado ngayon kasi how to make a good confession yung target natin dito sa lecture na to. So, kung gusto niyo ng detalyado, punta kayo sa lecture ko, The 10 Commandments. No? May i-type din lang, no? 10 Commandments. Mga 2 years ago ko na lecture yata yan. No? Or lalagay ko yung link para sa kompleto. So, example, minamahal ko ba si God above all things? So, am I guilty of idolatry? Nilalagay ko ang tao, mas importante pa ang tao, ang jowa mo, o money. Wino-worship mo ba ang money? Sabi mo, hindi ko naman wino-worship ang money. Hindi mo nga wino-worship, pero ito yung laman ng utak mo parate. Yung career, yung sports mo, lahat, yung pleasure. Actually, minsan, yung ating sarili, mas dinadjust na natin. No? Nag-engage ba ako sa mga occult, witchcraft, fortune telling, palm reading, astrology, spirit of the glass, horoscope, sinned against the first commandment. Anting-anting. Diba? Naniniwala ba ako sa mga superstition? No? Good luck charms, amulet. No? Nag-doubt ba ako sa faith ko? Sa ating Catholic faith? No? Ikinahihiya ko ba? Hindi ko ba pinanindigan sa harap ng tao yung aking faith? Have I neglected my prayer time? During prayer, have I been irreverent? During misa, hindi ba ako naging seryoso? Have I received Holy Communion in the state of mortal sin? No? Included yun sa first commandment. No? Sin against hope. Did I presume God's mercy? No? Na gagawin ko tong kasalanan kasi magko-confess lang ako. So, pag lalong mabibigat ang kasalanan mo pag sasadyain mong gawin ang kasalanan dahil pagka sunod na linggo may pinaplano mong magko-confess. You presume God's mercy. Committing sin thinking you can confess later. No? Nag-skip ba ako ng Sunday Mass dahil mas inuna ko pa yung beach, shopping, prioritize mo things over God. Now, second commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Na? Ginamit ko ba ang pangalan ng name ni God?
tsaka ni Mama Mary, saints, disrespectfully, carelessly? Have I cursed? Nag-curse ba tayo or used foul-mouthed language that insults God or holy things? Like the Bible, the saints, Mama Mary, ininsulto ba natin? The priests. Priests are owned by God. No? Pag you curse them, that is a very big sin. No? Made ba ako ng false oath? No? Hope to God, mamatay man ako, hindi ko ginawa yan. Yung mga ganun. Or kahit malilit na bagay, ginagamit ng pangalan ni God. No? Have I failed to keep my promises made to God? Nag-promise ka kay God, hindi mo ano. Have I mocked the church? No? Niyurakan mo ba, pinagtawanan mo ba ang simbahang Katoliko? The saints, religious practices. No? Do not swear, no? Sabi sa Matthew chapter 5, do not swear by your head. Meaning, sabi yung, mamatay man ako, pex man. Hindi pwede yan. Kasi hindi mo kayang magpaputi ng kahit isang buhok o magpaitim ng buhok mo. Hindi ka magmamayari ng iyong buhay. So, pag sinabi mong yes, yes, no, no, anything that you add comes from the devil. Ha? Tapos, kadami sa atin, no? Ina-ordinaryo na natin, oh my God, oh my God. No. Have I said, oh my God, casually? Or uses ng the name of Jesus in disrespectful? Sa Amerika, ginagamit nila yung name ni Jesus sa, swear word. No? Alam niyo ba parusa sa Old Testament? Leviticus chapter 24, verse 16. Whoever blasphemes the name of the Lord shall be put to death. Papatayin yan. He shall stone him to death. Pero anong nangyayari ngayon? No? Alam niyo ba, nung una, once a year lang sinasambit ang pangalan ni God. No? Only the high priest, once a year in the Holy of Holies. Because tinitreat nila ang name ni God very holy. Pero ngayon, yung idol natin, parang naging idolatry na, kina-curse na si God, wala tayong ginawa na para magprotesta tukol doon. Hindi tayo nagprotesta. Pinalakpakan, dinedefend pa natin na hindi naman God ng Catholic yun. Ang dinidescribe ng idol natin ay God of Adam and Eve. Sino pa ba yan? Yung God na napakamatay sa krus, nakakawala daw ng bilib dahil pinako sa krus. God na gumawa ng Bibles at sa mga sinabi niya mismo. So, pero dinedefend pa natin. Nakakakilabot ng balahibo na instead, we defend the honor of God dahil sa kanya, idolatry na ito eh. No? Dinedefend natin. Nakakatakot. Ako natatakot para sa inyong para sa mga kaluluwa ng mga nagde-defend. No? Third commandment, remember to keep holy the Lord's Day. No? So, hindi ba ako nagsimba ng linggo nang walang mabigat na rason? Yung mabigat na rason, like for example, nagbabantay ka ng may sakit na hindi mo maiwanan, or may sakit ka, or wala kang pamasahe, wala talagang, as in dahil man ang layo, alam mo naman kung mabigat ang rason mo, or nag-aalibay ka lang. No? So, have I been late to Mass or inattentive? No? Have I done unnecessary work on Sundays? So, kung hindi kinakailangan, huwag tayong magtrabaho sa Sunday. No? So, yung excuse sa Sunday, yung mga mahihirap talaga, isang kahig, isang tuka. Pero kung ikaw yung mga negosyante, kung rest day yan. Read your Bible, spend time with your family, study the Word of God, do charitable works. No? Have I chose to sleep rather than attend Mass? So, yun ang first 3 commandments. Pag nasunod mo yon at seryoso ka doon, no? Kaya mong gawin ang 7 commandment. Pero pag wala ka nun, hindi mo kayang gawin ang 7 commandment na yon. Kasi yun ang pinakauna at pinaka-importante. So, kung nagagawa mo man ang 7 commandment at hindi mo ginagawa ang first 3 commandments, lahat yan showbiz.
yung 7 commandment na mabait ka sa kapwa mo, showbiz lang yan. No? Because if that relationship is not in place, you will not have the power to obey the other 7 commandments. No? You cannot love your neighbor as yourself out of love for God unless you love God. No? Unless you love God. Kasi doon ka huhugot ng lakas para mamahal ang iyong kapwa. Take note. Take note. Ang 10 Commandments is about love. Akala ng karamihan, ang 10 Commandments is about negative prohibitions. You shall not do this, you shall not do this, you shall not do this. Akala natin, negative prohibitions ang 10 Commandments. Pero actually, sa katotohanan, it is all about love. Charity. Love God above all things and love your neighbor as yourself. No? Love your neighbor as yourself for God's sake. Okay, punta tayo sa 4th commandment. Honor your father and your mother. Under this, did I disobey? Sinuway ko ba? Dinisrespect ko ba ang aking parents? Hindi ko ba pinansin? Have I ignored my parents' advice? Or naging ungrateful ba ako? Naging ingrato ba ako? Hindi ko sila binigyan ng tumanaw ng utang na loob sa kanila? Have I failed to care for my old parents? Hindi mo sila nilagaan? Did I mistreat my spouse? Sinuntok mo, pinasaktan mo ang iyong yung asawa, yung anak mo, inabuso mo, sobra-sobrang pasakit? Have I been rebellious against lawful authority? Hindi ka sumusunod sa mga batas ng ating bayan, no? Binastos mo ang mga pulis, binastos mo ang mga government officials, no? Hindi sa kanilang makatarungang panunungkulan. Hindi ka sununod. Kailangan natin magbayad ng buwis. Kailangan nating bumoto. No? Kasalanan na hindi pagboto. As a parent, naging good example ba tayo sa ating anak? Tinuruan ba natin sila about the faith? No? Example, have I shouted at my mother and ignored her needs because I was too busy to work? Number 5, you shall not kill. Okay? Hindi lang ito tungkol sa patayan. Example, may sinaktan ba ako? Sinabunutan, sinuntok, sinampal, out of anger, hatred, revenge, bullying, or gossip. No? Nagtanim ba ako ng galit? Hindi ko mapapatawad yung isa. Grudge, that is mortal sin. No? Nag-encourage ba ako ng abortion, euthanasia, ng artificial contraception, ligation? Nag-encourage ba ako ng pag-ligate? Ng assisted suicide, artificial contraception, insemination, mga ganon. Inaabuso ko ba ang aking kalusugan? No? Hindi ba masyado mabilis mag-drive? Nagda-drive habang lasing, sobrang lasing. Nagda-drugs. Hindi inaalagaan ang aking hindi ka uminom ng gamot. No? Kung meron kang pang inom ng gamot, kailangan mong uminom ng gamot. Kung meron kang pang pa-check up, kailangan mong pa-check up kung meron kang sakit. No? Okay. So, nag-encourage ba ako na ma-influence yung iba para gumawa ng kasalanan? Yan ay sin of scandal. No? Dahil sa'yo, nainganyo ang ibang tao na gagayahin ka, gumawa ng kasalanan, yan ay sin of scandal. 6th commandment, you shall not commit adultery. It's about purity and chastity. Kikiapid ka ba? Premarital sex, no? Fornication, adultery, pornography, masturbation, nood ka ng mga porn, no? Artificial birth control pills, no? I-modest ba ang damit mo na nakakapukaw ng pagnanasa sa mga lalaki o babae? Have I been unfaithful in my thoughts? Sabi ni Jesus, if you look at a woman lustfully, you already committed adultery in your heart. Di ba? 7th commandment, you shall not steal. So,
kinuha mo ba hindi sa'yo? Lalo na nag-land grabbing ka, mas malaki yon kasi kinuha mo yung lupa sa pamamagitan ng panloloko, pinapirma mo lang yung matanda, hindi naman sa'yo. Niloko mo yung mga dapat magiging tagapagmana, yung mga ganon. For example, kumuha ka ng nakaw ng cellphone, ng hold up ka, yung mga ganon-ganon, di ba? Nag-estafa, swindling, hindi ka nagbayad ng utang, no? Cheating, hindi mo binabayaran yung mga employees mo. So, hindi to kompleto ha. Kung gusto niyo yung kompleto doon sa isang lecture ko. Nagiging ano ka ba? Wasteful ka ba? Sinasayang mo lang yung mga tubig, pagkain, mga ganon. Ninanakaw, parang nagnanakaw ka na rin sa mga mahihirap yan. No? Hindi mo ba hindi ka nagtulong sa mga naghihirap na kaya mo naman kung nangingailangan sila, no? Example dito, have I downloaded a pirated software without paying for it? Ano din yan? No? So, ang sabi sa kailangan mong, para mapatawad ka, kailangan mong isoli ang iyong ninakaw. Ang iyong mga ari-arian na ninakaw, kailangan mong isoli. Hindi ka mapapatawad, no? Kahit mag-confess ka pa kung wala kang balak na isusoli ang ninakaw mo, lalo na mga dahil sa mga panggugulang mo. Di ba? Natandaan niyo si Zacchaeus? Sabi ni Zacchaeus, if I defrauded anyone, if I cheated anyone, I will return 4 times and I will give half of my wealth to the poor. Solid niya kasi, di ba, nag-cheating siya sa tax ng mga tax collector siya. Isusolid niya 4 times. Ano sabi ni Jesus? Today, salvation has come into this house. No? So, 8th commandment, you shall not bear false witness. Hindi ka lalo na ngayon sa panahon, fake news. No? Daming fake news. Daming naniniwala sa fake news. Kahit sino na lang, journalist na ngayon, magpo-post lang sa video. No? Kaya, ang iba, nagagalit sa isang tao dahil sa fake news. No? Have I lied? Have I exaggerated? Yung mga katotohanan siya, pero pinasobrahan mo naman, exaggerate mo, ano pa rin yun? No? False testimony, nag-bear false witness ka, nanumpa ka na siya ang pumatay, hindi naman, siya ay isang adik, hindi naman, or kahit siya ang nagnakaw, sabi mo hindi, yung mga ganon. Nagpa-ano ka ba ng spread ka ba ng rumors, gossips, detraction, judgment, calumny. You refuse to accept facts kasi bias ka. Kahit may ebidensya na, ayaw mo pa rin kasi ito yung gusto mo. No? Detraction. Ano yung example ng detraction? Pasensya na, minamadali ko kasi wala na tayong oras. No? Detraction is, ito yung chismis na totoo. Pinapalaganap mo isang balita, kahit totoo, kasalanan yan. Kung ang taong sinasabihan mo, hindi naman kailangang makaalam. Wala naman siyang right na makaalam. Pero kung ang isang tao ay nire-report mo yung totoo para mahuli siya dahil kriminal or itong tao kailangan malaman, hindi kasalanan yan. So, madali tayong maniniwala sa mga hindi naman natin sigurado kung totoo. Nagalit tayo sa isang tao kasi hindi naman natin, ang tao dyan, rash judgment. Sin against the 8 commandments. No? So, have I manipulated the truth? Have I spread false rumors? So, nakatanggap mo, hindi naman sigurado, sinare mo na naman. No? Number 9, commandment, you shall not covet your neighbor's wife. Ito ay pagnanasa. Nag-entertain ka sa mind mo pa lang. Kasalanan sa mind. No? Have I entertained impure thoughts or desires for someone who is not my spouse? Nagpa-fantasize ka, impure things. No? Kahit words, actions, yung green joke, iwasan natin yan. No? 10 commandment. Ito yung pagnanasa sa mga ari-arian o mga gamit ng iba o mga tagumpay ng iba. Envy. Ito yung example ng envy.
jealous ka, okay lang yung mangangarap ka sana magkaroon din ako ng kotse kagaya ng aking kapitbahay, okay lang yon. Pero nalulungkot ka dahil may kotse sila, yon iba na yon. Inggit na yon. No? Gusto mo silang siraan, dapat hindi siya magiging asenso. Kailan pa siya matutubuan ng cancer? Gusto ko ako lang yung maging sikat, ako lang, no? By being greedy, materialistic, hindi ka ba nagiging mapasalamat kung anong meron ka? That is sin against the commandments. Have I been ungrateful for what I have? Have I desired things that lead me away from God? No? Dahil sa iyong kagustuhang yumaman, kagustuhang magkaroon ng mga ganito mga bagay, lumalayo ang relasyon mo sa Diyos. No? So, yun ang 10 Commandments. Example. Pero hindi ibig sabihin sa confession, mortal sin lang sasabihin mo. Pwede kang magsabi ng venial sin. Although, dapat sa confession, unahin mo ang mortal sin. Saka na... So, kasalanan ba pag hindi mo nasabi ang venial sin sa confession? Hindi. Ang requirement lang talaga natin, mortal sin. Pero pag sinabi mo yung venial sin, mas maganda. Pero unahin mo yung mortal sin. Okay? Focus mo yung mortal sin. Kasi yun nakakamatay ng kaluluwa. Pagkatapos mo mag-confess, you say the act of contrition. Merong Bisaya, Tagalog, sa English ito, "Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins because of your just punishment. But most of all, because they offend you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve with the help of your grace to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen." So, Bisaya, hanggang ngayon, 20 years plus na ako dito sa Mindanao, pero hanggang ngayon, yung act of contrition ko, Ilonggo pa rin. No? Ginoo kong Hesukristo, na ginulusol ako sa akong mga salangatanan, kay ikaw labing maayo, nag-anto sa kasakit, namatay sa krus sa paghihugma sa akon. Busa, nagatapat ako sa balig-on, nga hindi na magpakasala, liwat, kabay pa. Ilonggo gihapon. So, hindi pa rin ako marunong magbisaya ng act of contrition. Now, pagkatapos nun, bibigyan ka na, hintayin mong bibigyan ka ng absolution. Pag minsan nakakalimutan ni Father, pwede mo siyang i-remind, "Father, hindi mo pa ako nabigyan ng absolution." So, usually ang absolution is, i-extend niya yung hand niya, tapos sasabihin niya, "I absolve you from your sins in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit." Bakit hindi niya sinasabi na, "In the name of Jesus Christ, I absolve you in your sins"? Yung sasabi niya, "I absolve you." Kasi siya ang persona Christi. Siya ang representative ni Jesus. It's just like si Jesus mismo ang nagsasabi. Sinasabi niya, "I absolve you." So siya si Jesus, no? Ang pare, persona Christi. "I absolve you from your sins in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Pinaka-importante yan, no? And then you make, pag sabi niya, the Father, Son, and Holy Spirit, sabayan mo siya, make sign of the cross, the Holy Spirit. Sabihin mo, "Amen." At this moment, your sins are completely forgiven. Okay? Now, number 7, do your penance. Sabihin niya, isang rosary or 7 Hail Mary o ano. Pagtapos doon, paglabas mo, diretso ka sa luhod ka, gawin mo kaagad ang iyong penance. Kasi yung penance, kaugnayan sa confession. Meron niyang nakasabit na graces. No? Sabihin mo, "Ay, 3 Hail Marys lang? Mamaya ko na gawin yan. Nag-rosaryo nga ako eh." No, iba yan. Special yan. Makapangyarihan yung binibigay ng pare sa'yo na penance during confession. Pag ginawa mo yan, malaking grace matatanggap. Maraming temporal punishment matatanggal niyan. Pag ginawa mo, pag sineryoso mo yan. Do it as soon as possible to show your true repentance. Huwag mong madaliin. Dahan-dahanin mo. 3 Hail Mary na nga lang yan eh. Diba? Nung dati, sa panahon na ng early Christians, aabot ng taon, mag-ano sila ng saklot, mag-ano ng abo, doon sila sa labas ng simbahan, mag-aantay, hindi pa sila makakapasok. Yun yung penance dati, umaabot ng taon, minsan 2 taon, yung mga public sinners. Ngayon, dali-dali na lang eh. Hindi pa natin ginagawa. No? So, okay. I hope na liwanagan. So, punta muna ako sa yung question kanina. Chat.
paano kung inulit mo po yung kasalanan na naikumpasal mo po? Bale po, sasabihin po ulit yun sa confession. Yeah, pag tapos mo na-confess, after ilang araw, o ilang buwan, ilang araw, ilang linggo, nagawa mo ulit, pag-confess mo ulit, sasabihin mo talaga. No? Mas maganda hindi mo na maulit, pero dahil sa kahinaan ng tao, nauulit, sabihin mo talaga. At walang tigil na sasabihin mo ulit na ulit pag naulit mo. Okay? Pag nadapa, bangon, huwag mag-surrender. Pero, do your best na hindi na maulit. Kasi, huwag nating i-abuse ang mercy ni God. Kasi baka aabot ang panahon na wala nang bukas. Na? Okay. And then, next is, kailangan po ba malaman na nagsoli ka at nag-amend ka sa ninakaw mo? For example, nung bata nagnakaw ng wallet ng nanay mo, tapos pinasisihan mo, tapos may work ka na, nabigyan mo ng nanay mo ng pera po ba? Okay. Hindi mo kailangan, pag for example, masyado na matagal at maliit lang, mga candy lang, mga hindi na kailangan, pag mga ganon, at hindi mo na kilala kung sinong pinagnakawan mo, hindi mo na alam kung saan, mga maliliit na bagay, at wala ka na sa trabahong yon, at alis ka na. Ang guideline doon ay kung may posibilidad pa, pwede mong isoli anonymous. Anonymous ang pagsoli. Padala. Or kung wala na talagang chance, at least nakikita na may willingness ka, magbigay ka na lang sa charity, bigay mo sa simbahan. Ang principle dyan ay hindi mo dapat napapakinabangan yung nakaw mo. Hindi mo talaga, no? At hindi rin pwedeng magnakaw ka para ibigay sa charity. Yung, para lang yun sa mga wala na talagang chance na masoli kasi matagal na panahon, hindi mo kailangang sabihin na ikaw nagnakaw. Pwede kang makisuyo sa iba na ikaw na magsoli. Hindi mo kailangang i-reveal ang self mo. Okay? Paano kung kasal ka sa ibang relihiyon? Makakapag-confess ka ba? Pwede ka makapag-confess pag ikaw ay nabinyagan, Katoliko. Pag hindi ka nabinyagan ng Katoliko, walang bisa ang confession mo. No? So kahit kung Katoliko ka, tapos nakasal ka sa iba, yun, kasalanan yun. Kailangan mo i-confess yun, na napakasal ka sa ibang relihiyon na hindi ka nagpaalam. Pwede ka namang papakasal sa ibang relihiyon kung nagpaalam ka sa obispo mo. Magbibigay siya ng dispensation. Pero kung walang paalam sa pare, walang paalam sa obispo na magpapakasal ka sa ibang relihiyon, malaking kasalanan yun. Kailangan mong i-confess. Okay? Yun. Hello, Doc. Hello, bro. Tanong ko, Doc, pwede po may negosyo po kami, tapos mga nagpapaprint po, alam ko naman po, di ba, kasalanan yung magpapatato. Tato. Tato. Okay. Oo, yes po. Mm-hmm. Tapos may printing kami na business, Mm-hmm. yung sa mga paper. Kasalanan po ba yun, Doc, na piniprint ko yung alam ko na yung pinapaprint nila para papatato nila? Sa tingin ko, masyadong indirect na, hindi na siguro yun. Kasi yung sa'yo, nagpiprint ka lang naman eh. Hindi mo naman hawak yung kanilang gagawin. Oo. Sa tingin ko, labas ka na doon. Okay? Sige. Oo. Thank you po, Doc. Okay. Dagdag sana ko, Doc, yung about po yung sa insemination yung sa hayop, yung pagkuha ng semen tapos ilagay sa babae. Okay lang ba yun, Doc? Parang hindi rin kasama yun. Ang artificial human insemination tungkol sa mga tao lang. Pero sa animal, meron tayong dominion sa kanila. Basta wag lang abuso na hinihirakan natin yung mga hayop. Thank you po, Doc. Thank you. Sige, bro. May tanong dito. Paano po yung pag may pumasok na sa isip mo na lustful thoughts, tapos di mo naman to iniisip, tapos parang feel mo, parang iniisip mo kahit hindi naman bigla. So, hindi kasalanan yan pag may pumapasok na lustful thoughts. Yan ay tukso. No? Galing sa Diablo. Ang gagawin mo dyan, labanan mo. You ask Mama Mary, ask Jesus na may lustful thoughts, tulungan mo ako. Mag-pray ka ng Hail Mary. Ganon.
So, pag pumasok ng last pultos, labanan mo lang. Okay? Hindi yan kasalanan pag tukso pa lang yan. Pero pag in-entertain mo na at nagpapasarap ka na at hindi mo wala kang ginawa, doon na magkakasala. Okay? Yun. So, sino ba yung natitira dito? Sandali I-greet ko ulit. Brother Naven, hello. Sis Dalia, Brother Earl Jan, Brother John Marlow, Sis May, hello Sis May, Sis Monet, si Brother Ramel, si Sarah Orosio, Sis Del. Doc. Hello, Sis Del. So mga nagtiyaga dito sa Zoom at sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook. Salamat sa inyong pagtiyaga. So mag-closing prayer tayo. Si Sarah, closing prayer tayo si Sarah. Sige, Doc. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank you for the gift of lecture through Doc Ditching on confession. We thank you for everything you've given us this day. Lord, may you give us the grace to live a life that reflects your love and mercy. We ask this through the intercession of Mary, our Mother. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. See you next week. God bless. Salamat, Doc. God bless. Thank you so much, Doc. Thank you. Sa Thank ulitin. you. Salamat, Doc. Sige, sis. Hmm.